Eto na mga kabasketball, matapos ngang pangalanan ni Coach Tim Cone at ng Samahang Basketball ng Pilipinas, etong 12 players na makakasama dito nga sa programa ng ating Gilas Pilipinas. 4 na taon tatagal to mga kabasketball, at ito yung 12 na rin na gagamitin nila para nga dito sa nalalapit na FIBA Asia Cup Qualifier sa February 22. At dahil nga dyan ay naglabasan na yung kanya-kanyang opinyon ng mga Pinoy basketball fans, yung mga players na gusto nilang mapabilang dito nga sa kupunan na binubuo ni Coach Tim Cone. Pero sa kabila nito mga kabasketball, nanindigan etong si Coach Tim Cone doon sa mga naging desisyon nila. Pag-uusapan natin yan. At dito nga sa naging partnership ng Japan B-League at NBL Australia, sino nga ba yung totoong makikinabang? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Matapos ngang pangalanan ni Coach Tim Cone kahapon yung 12 players na mapapabilang dyan sa roster ng Gilas Pilipinas para nga sa FIBA Asia Cup Qualifiers, kung saan kabilang nga etong si Scottie Thompson, si Calvin Optana, si Junmar Fajardo, si Dwight Ramos, si Chris Newsome, si CJ Perez, si Jamie Malonzo, si AJ Edu, si Carl Tamayo, si Kai Soto, si Kevin Kiambao at Justin Brownlee. Ngayon mga kabasketball, eto na, sunod-sunod na yung mga naging komento ng mga Pinoy basketball fans doon sa mga players. Siyempre yung mga lodi nila, no, na gusto nilang isama dito nga sa kasalukuyang lineup ng ating Gilas Pilipinas. Una na nga dyan, etong si Renz Abando, na alam naman natin na hindi pa talaga kayang maglaro. Actually, hindi pa siya naglalaro, no? Para dyan sa Anyang, hindi pa nga siya nagpa-practice eh. Diba? So, dapat ay consider natin yan mga kabasketball. Sumunod naman, etong Rookie of the Year ng KBL na nasa Japan B-League na rin ngayon na si RJ Abarientos. At ang sumunod ay etong si SJ Bilangel na matindi, no? Ginawa niya dyan sa KBL yung winning shot niya diyan nga sa FIBA Asia Cup Qualifiers, kalaban pa Korea mga kabasketball. At isa pa, no, ito yung pangalawa sa pinaka nire-request, si Justin Baltasar. So bakit natin nakikita or nila na itong si Justin Baltasar ay dapat mapabilang dito? Siguro ikinukonsider nila itong posibleng hindi pagsama ni AJ Edu or ni Jamie Malonzo dahil nga sa injury. Kasi gaya ng sinabi ko kahapon, 3 players yung tagilid dito. Yung dalawa na yan, si AJ Edu saka si Jamie Malonzo dahil sa injury. Ito namang si Justin Brownlee, kung sakaling kumbaga hindi siya papayagan ngayon ng FIBA, yun lang yung pwedeng pumigil dito nga kay Justin Brownlee, kasi siya talaga yung first choice ni Coach Tim Cone at ng mga Pinoy basketball fans. Majority yan mga kabasketball. Ngayon, ang number 1, yung pinakamalakas na sigaw ay dito nga kay Jordan Heading. Bakit nga ba ganun mga kabasketball? Bukod nga siya yung pinaka-shooter na player ng ating Gilas Pilipinas. Pagka tiningnan nyo yung mga comment section mga kabasketball sa Facebook, sa YouTube, puro Jordan Heading. Karamihan mga kabasketball, siguro mga 90% gusto siyang isama. At nakita natin, no, doon sa Dubai, no, doon sa Strong Group, binabantayan siya sa 3-point area. Ang ginagawa niya, nagpe-penetrate siya sa loob. At pagka binitawan mo siya sa 3-point area, ay lista mo na yan mga kabasketball. Siya nga yung nagpa-all eh, no? At ito, mabanggit ko lang, no? Walang isang local player na naka-score doon sa championship round na yan, doon sa labang ng Strong Group Philippines sa kanang Al Riyadi. Si Jordan Heading lang mga kabasketball yung local player na makukonsider na naka-score 17 points. Pangatlo pa siya, no, sa score. Ngayon si Kevin Kiambao hindi naka-score, si Baltasar hindi, si Kagulangan, si Iskandor hindi. Posible naman na malas lang, diba? Pero ang pinakamatinding dahilan nun mga kabasketball, yung matinding depensa na ipinakita nila Arakji, no, ng Al Riyadi doon sa game na yon. So yun yung punto ko dyan mga kabasketball, kasi ako personal gusto ko rin etong si Jordan Heading, pero kaya lang dito ko na kumbaga natauhan ako sa sinabi ni Coach Tim Cone, kasi parang nakita niya na yung magiging reaksyon ng mga Pinoy basketball fans. Sabi niya doon sa panulat ng Spin.ph, sabi niya, I've always firmly believed from way back pa, no, 1998
nung naging coach siya ng Centennial team, ay sinasabi niya na kailangan nating makipaglaban, dala-dala. Kunin natin yung best players ng Pilipinas para mag-represent ng bansa natin. 'Di ba? Alam ko na may kanya-kanya tayong opinion, sabi niya, patungkol nga kung sino-sino yung mga best players. Na totoo yan, reality yan. 'Di ba? Kahit nga si Reg Abando, injured pa, gusto isama. 'Di ba? Hindi nga nakalaro doon sa ESL eh, 'di ba? Pumunta nga rito. Paano may isasama ngayon yun? Sa susunod na mga panahon, pag okay na siya, nakapaglaro na, naging healthy na, doon natin siya i-request. Ganun po yun mga kabasketball. May panahon kung sino yung best player. So yun yung punto natin dyan, na tama talaga etong si Coach Tim Cone. At sabi niya, kumpiyansa kami na napili namin yung best players na magre-represent ng ating Gilas Pilipinas. So, dahil dyan, wala na akong pwedeng sabihin. Hintayin natin kung anong mangyari dyan. Susuporta lang tayo mga kabasketball kasi siya yung nasa posisyon. At tama naman talaga yung sinasabi niya mga kabasketball. Kasi isang consider natin, no? Pwedeng along the kumbaga negotiation kasi kakalabas lang nito, 'di ba? Posible na doon sa negosasyon hindi nila makontak itong si Jordan Heading dahil naglalaro pa nga sa stroke group. Hindi rin siya makakapag-decide kung sasama siya. May mga ibang factors na pwedeng makaapekto. Pwede yan. Si Kevin Gambao, napapayag nila o baka may kasunduan na gano'n. So pwede yun mga kabasketball kasi asal-asal yan, yung mga humahawak doon, posibleng yun na yung kinausap ni Coach Tim Cone o ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Ganun po yan mga kabasketball. Ito pa, puntahan na natin etong naging pirmahan ng Memorandum of Understanding ng NBL Australia at ng Japan B-League. So marami silang gagawin mga kabasketball, kasama na nga dyan yung involvement ng Japan B-League referees, mga opisyales nila. So ang tinitingnan talaga kasi dito ng NBL Australia, yung pakinabang nila, gusto nilang makapagpasok ng Japan team sa NBL. Maaaring maka-attract din ng viewership sa kanila. Pero ang pinakamakikinabang dito, yung Japan B-League. Bakit? Unang-una, sa coaching, doon sa mga referees nila matututo, yung mga opisyalis nila matututo, 'di ba? Mas magi-improve sila kasi established na yung NBL Australia. Talagang diyan na kumukuha ng mga players karamihan, no? Yung NBA, EuroLeague, NBL, G-League, USNCAA, diyan sila kumukuha ng mga players. Ngayon matututo itong mga Japan B-League players. Diba, yung mga players ng Japan, makakakuha sila ng experience. At the same time, pwede namang pumasok dyan yung Japan. O 2 taon lang sila or isa. Dala-dala na nila yung experience. Saka kasi pagdating sa pera, ang isang kinakatakot ng NBL Australia na kunin ng Japan B-League yung mga pinakamagagaling nilang players dahil kaya nilang magbayad ng mas malaki kumpara sa naibibigay ng NBL Australia. Patunay na nga dyan itong si Xavier Cooks, nakakagaling lang ng NBA, hindi dumaan sa NBL, kinuha ng Japan B-League. So hanggang dyan muna mga kabasketball, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga updates patungkol nga sa Philippine basketball. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.